Mami Peng at Boss Mike Cervera, ano, na pinag-uusapan talaga dito sa social media, mapa Facebook, mapa YouTube, 'di ba? O pinag-uusapan talaga. Dahil bakit po? Dahil nga sa pagkakaalam natin, nabalitaan natin, di umano, convicted nga daw ang hatol ng hukuman, ng korte, no, ng judge dito kay Mami Peng, mga kababayan. Kasi nga mga kababayan, no, eto pong usapin regarding dito kay Mami Peng. No, nakikita niyo naman sa thumbnail natin, no? Ito pala si Mami Peng ay kinasuhan. Oo, kinasuhan po ni Mike Cervera, ni Boss Mike. Oo. Tama po ang narinig nyo, mga kababayan. Syempre hindi naman natin alam na may ganitong klase ng issue, mga kababayan, di ba? Na nagkaroon ng kasuhan. Oh. So, ang tendency nga, lumawig ng lumawig. Nag-post ang mga natin, kakilala natin sa social media, kay Top 1, JDB, at sa iba pa na mga kaibigan ni Peng, di ba? O ngayon, mga kababayan ko, nagsusulisit nga ng 300. 300K po para sa danyos, no? O, kasi bakit po nagka-danyos? Meaning to say, mga kababayan ko, convicted nga. Di ba? Convicted nga. Kasi kung tutusin, mga kababayan, no? Sa pagkakaalam ko, dapat yan wala sanang issue dyan before. Ang alam ko, pinahihingi lang ni Boss Mike ng public apology yan. Oo. No, balikan lang natin ng konti, ano? Pinahihingi ng public apology. Ngayon, nagmatigas at hindi raw hihingi ng public apology. No? Kasi nga, sa hindi po nakakaalam, ito si Boss Mike, okay naman sa kanya, no? According sa kanya to, okay naman sa kanya kung siya lang ang titirahin. Kahit ako 'di ba? Kung ako lang ang titirahin mo, walang problema. Pero yung idadamay mo yung pamilya ko sa usapin natin or sa banatan natin, ibang usapan na po yun, di ba? Kasi may mga nagsasabi, balat sibuyas daw si Boss Mike, di ba? Maramdamin daw si Boss Mike, which is karapatan naman po, no? Kasi ni Boss Mike na maghain ng kaso kay Peng kasi nga idinamay pati yung ibang tao which is hindi dapat. Kung sa inyo lang, sa inyo lang. Kasi hindi naman public, hindi naman si Boss Mike di naman na public servant yan Diba? Ang masakit kasi rito, mga kababayan, binanatan si Boss Mike. Diba? So, ang tendency, mga kababayan, syempre, tao lang yan. Diba? Tao lang si Boss Mike. So, natural, mapapansin niya itong na ito. Diba? Tira sa kanya ni Peng. Oh. Ang hirap kasi kay Peng din, no? Dapat kasi Peng, ang ginawa mo na lang, mag-public apology ka na lang para hindi na lumaki, di ba? Siguro akala niya hindi siya tototohanin ni Boss Mike. Akala niya siya, di ba? Unstoppable siya or untouchable, di ba? Siguro, yun yung pakiramdam niya na walang mangyayari at mababasura lang yung kaso. Ito nga, eto malala. Nakitaan po ng probable cause. Nung nakita ng probable cause, hinatulan siya. Tatlo yon, tatlo nakapasok daw doon sa sa hatol ng judge. Malas niya, di ba? Ngayon nanghihingi nga siya ng tulong sa halagang danyos na 300,000 pesos na ibabayad nga kay Boss Mike. Ngayon, para hindi makulong kasi pag hindi niya po na i-provide yon kasi judge na nag-hatol no? Pag hindi niya po na i-provide yon, automatic kulong yan. Automatic kulong. Nag-iiyak-iyak nga siya, di ba? Nag-iiyak-iyak po siya. Okay? Mamaya i-play natin yung video. Nag-iiyak-iyak nga po siya.
regarding dun sa 300K na nililimos nga niya. Actually, no, nadamay pa nga sila Boss Takero, ang dami pa, Jake Magnus, at si Chris Ulo, marami pang iba. Ang nakakaano kasi dito, mga kababayan, sinabi niya kasi, kaibigan niya raw itong mga ito, kila Jake Magnus. Ang tanong natin, bakit kinasuhan? Bakit kinasuhan si Jake Magnus? Bakit kinasuhan si Ballpoint? Kinasuhan si, tawag dito, Takero. Kinasuhan si Chris Ulo. Diba? Which is very wrong. Diba? Eh kung ano mo yon, kung kaibigan mo yon, sinasabi mo, kaibigan mo, di ba? For example, ako, sabihin ko, kaibigan ko. Di ba? Kung kaibigan ang turing ko ron, bakit ko kakasuhan, di ba? Oh, so nakikipag-plastikan lang ako kung ganun. Di ba? Di ba? Oh, eto nga mga kababayan, i-ano natin sa inyo. Play natin dito. Na kung saan nga, ito yung, yung video. Play natin to. Ito po. Oh. Kasi sa ulo, kinutuloy sa kaibigan. Galing sa ulo ng nakistol niya. Kaya sa rally, tinanggap ko yung mga kaibigan. Ninahal ko mga kaibigan. Respeto ko. Jake Magnus, meron ako pinuntin lang kay Jake. Wala, hindi ako nagsalita. Ngayon lang ako magsalita. Jake Magnus, mula kampanya, ilala ko yan. Tinuri ko, magkasasara ka sa inyo, sabi ko, buka ko na, maputing tao pa. Nako. Minsan, di ko napapangalanan kasi wala na yun, okay na yun. Eto yun yung sinasabi natin. Kaibigan pala di ba? Kaibigan pala pero bakit mo kinasuhan? Bakit kinasuhan itong mga taong ito? Di ba? Ito si Jake Magnus, kinasuhan niya. Si Chris Ulo, kinasuhan niya. Takero, inano niya. Di ba? Kinasuhan niya rin. Ito po yung live niya nung, I think naka-private na to Kasi, ito mga kababayan, magiging laban na naman sa kanya to. Magiging laban na naman sa kanya to ng korte. Panibago na naman to mga kababayan. Kasi nga, no, sa pagkakaalam ko, dismiss yung kinaso niya dun sa iba na vlogger. At ang balita ko, eto ayon sa aking bubuit, mga kababayan, 30 piraso ata ang magkakaso sa kanya. Actually, mga kababayan, naawa talaga ako kay Peng. Sa totoo lang. Kasi, pumapasok ako dati sa live niyan ni Peng nababati ako niyan. Joy, Berador Picua, ganyan. Actually, naaawa ako sa kalagayan niya. Siyempre, may anak siya, di ba? Actually, kung ako lang, ako tatanungin, willing ako mag-donate sana kahit 100,000, kahit 150,000 Ayan din sa ball, shoutout kahit 150K yung buong sahod ko na diba? Makatulong lang sa kanya. Kaso, ganyan pala yung ugali niya, diba? Na yung sinasabi niya, kaibigan, pero kakasuhan pala. Diba? At nabalitaan ko nga na kinasuhan niya pala sila Ballpoint, sila si Ballpoint, kasangga ko talaga yan ever since. Diba? Sa Temperador, alam niyo yan. No? Ito sila Chris Ulo, diba? Sila Jake Magnus, at marami pang iba na kinasuhan niya. So, sabi ko nga, kinausap ko nga sila, sabi ko nga, mga tol, totoo ba na kinasuhan kayo? Kinasuhan na daw. Ang masaklap nito, yung balik sa kanya. Diba? Yung balik kay Peng. Diba? Na-dismiss yung kaso mo. Ngayon, pagbaba ng resolution yan, magka-counter case sila sa'yo, malalalalo. Diba? Kasi danyos na naman yan. Diba? Danyos kasi pinerwisyo niya yung mga tao. Diba? Si Chris Ulo, hindi na may parinig ako sa inyong video. Kasi tinawagan ko sila tinawagan ko
Inausap ko sila mga kababayan, mga kabengador. Ayan. Inausap ko sila regarding nga dyan sa kaso-kaso na yan. O, ito Yan. Oo. Oo. Si Chris Molo naman, yung anak niya dapat ipatirapi ng araw na yun. Oo. Hindi na patirapi dahil nga sa ano na yan, sa... Ayan. Inausap ko sila. Ayan. Oo. Hmm. Alam mo naman, si Chris Molo yung nagdadrive sa pamilya niya. Yan, isa Pala pa yun. talaga naabala sa inyo, ano? Sabi niya, pero di ba sabi niya, kaibigan daw niya si Chris Ulo, kaibigan daw niya si Jake Magnus. Ba't niya kinasuhan, di ba? Yung kaibigan niya, dapat hindi na siya nagkaso. Oo, dapat to si Tolnyolo na lang kinasuhan, no? Niloloko ko si Tolnyolo dyan. Dadamay bigla. Oh, ayan tulad yan Oh. Para naman si di ba? Tapos sabi naman. So abangan nyo lang yung yung resolution. Abangan ko lang yung resolution para bumaba, Kasi yan di ba? Grabing abala rin yung binigay sa inyo di ba? Ay, grabe. Okay lang sana kung wala akong sakit ng time na yun kaya ko yung magbiyahe sa problema. So, nakulan pa ako ng time na yun. Okay lang naman makulan, pero yung laglag kasi, iba kasi, yung laglag na talaga. Basta bibiyahe na. So, di ba, syempre may anak ka rin na, di ba? Tama. Yung kasi yun na sinasabi natin, no? Mga kababayan. Pagka nagkaso kasi yan, no? Nag-counter case yan. Counter affidavit yan. Okay? Na sila, na syempre na-dismiss di ba? So, syempre magka-counter sila. Ang tendency niya, mga kababayan, pasok sa bangayan. Oo, pasok sa bangayan na alam naman natin na talagang pag kinasuhan ka, perwisyo talagang malalayan. At yan yung nangyari kay Ballpoint, kay Chris Ulo, kay Jake Magnus, at kung kanino pa. Diba? Kay Boss Take, ganun din. Nakinasuhan niya. Kaya, ang rito, mga kababayan, nakaawa talaga si Peng, di ba? Kasi multiple cases ang kakaharapin niya rito Di ba? Multiple cases ang kakaharapin niya rito. Parang Jinggoy Estrada lang, di ba? Di ba? Kasi, mga kababayan, no? Ang kasi minsan, ang kaso, nakadepende yan sa ebidensya mo ang balita pa natin, nung nag-hearing sila, wala siyang testigo. Yung paninira niya kay Boss, sa pamilya ni Boss Mike, diba? Sa sa ni Boss Mike, pagkatao ni Boss Mike. Libel kasi yung yung kaso niya. Hindi naman murder, diba? Kasi meron ako napanood na video ito. Na para bang aping-api nga siya, no? Nagpapaliwanag siya, parang aping-api siya, 'di ba? Umiiyak pa na hindi naman daw siya pumatay, 'di ba? Ito ata 'yun. Ito. Hindi ko talaga alam kung saan kumuha yung judge ng hatol niya. Kasi kung tutuusin ko kami lahat, mas matindi nga silang bumanat sa akin Binanggit pa yung judge, mga kababayan. Eto pa ang isa diyan. Binanggit yung judge na parang sinisisi pa niya yung judge na kung saan parang saan daw kumuha ng hatol. Saan daw parang ang dating kasi sa tenga ko sa pananaw ko, mga kababayan, ang magiging dating sa judge nito, tanga yung judge. Parang gumawa ng istorya yung judge, ganun ba yun? Diba? Ganun ang magiging impact noon. Kaya may tendency na naman, di ba, na
pati ito, pag napanood ng judge niya na naghatol sa kanya, baka pati yung judge, di ba? Mabuisit sa kanya. Oh, for example, etong live na to, naisumite, di ba? Na-forward ni Boss Mike. Oh, di panibagong ano na naman yan, di ba? Oh, kaya inisan lalo siya ng judge niyan. Yun yung sinasabi natin. Bilang isang political vlogger, dapat sa politika lang tayo. Pansinin nyo mga kababayan, ako, meron akong ayan, Ask Mami Ping, sabi ni Bisacol Ako TV, ayan. Merlinda Estrella, Estrelita, shout out po. Good evening host everyone. Ayan. Merlinda, ayan, shout out. It's over. You're not making it any bigger. Para nakano tayo, no? Naka-translation ba tayo? Any bigger, just focus on the problem. Sabi ni Connie, ayan. Kaya nga, 'di ba? It's too late talaga. No, it's talaga may pagkakamali talaga eh. I mean, may pagkukulang si Peng dito sa part na ito, no? Dapat talaga umpisa pa lang. Inano naman pala siya eh. Sinabihan naman pala siya ni Boss Takero, according kay Boss Take. Naikwento kasi sa akin. Sabi ko, ano ba yung issue na yan? Actually, tol, sabi ni Boss Take, gusto lang ni Mike mag-sorry siya in public. Public apology. Diba? Itama niya yung mali niya. Yung mga sinabi niya against Mike Cervera. Kaso nagmatigas daw nga di umano ito si Peng. Na sinabi raw ni Peng na ay hindi ako hindi ako makipag-ayos. Hindi ako magpa-public apology. Kala niya hindi to totohanin. Biglang tinutuon ni Boss Mike. Willing naman pala siyang tawag dito, patawarin. Ang masama nga lang, hindi humingi ng sorry. Diba? Kasi dapat tayo, mga kababayan, marunong din tayong magpakumbaba. Tingnan mo, umiiyak siya ngayon dito sa live niyang to. Umiiyak siya. Siya rin naman na may, kung tutusin, siya rin naman na may kagagawan kung bakit siya umiiyak ngayon at bakit siya naman problema. Tama, mali. Make sense ba? Di ba? Make sense ba yung sinasabi natin dito? Kasi sa totoo lang, hindi naman mangyayari lahat ng ito kung hindi rin sa kagagawan niya eh. Hindi siya magkakaso kung wala siyang ginawang masama. May ginawa siyang masama at labag sa batas yun. Pinersonal niya ang buhay ni Boss Mike Cervera. Ayan, tinuluyan siya. Kaya ngayon nag-iiyak. It's too late talaga. Tama kayo, it's too late, diba? Kailangan na lang talaga i-resolve niya yung problema niya ngayon. Diba? Alam niyo guys, ayoko naman sanang talagang pansinin. Kaya lang, nasaktan kasi ako ng sobra. No? Nasaktan ako ng sobra. Sobra akong nasasaktan. Kasi, hindi naman ako pumatay ng tao. Diba? Hindi ako pumatay ng tao. Yun na. Hindi ka nga pumatay ng tao. Yun yung sinasabi natin. Wala naman nagsabing pumatay ka ng tao, di ba mga kababayan? Hindi naman talaga siya pumatay ng tao. Kasi kung pumatay siya ng tao, murder ang kaso niya. Hindi naman siya pumatay ng tao eh. Di ba? Ang kaso mo, cyber libel, which is nakitaan ng probable cause. Kaya pinagmumulta ka ng 300K. Naibaba na yung utos na yan. Napukpukan na po yan. Kaya ngayon, naghahanap nga sila ng 300K para sa ano. Ang tendency pa nga nakikita ko nga sa mga social media, sa Facebook, dito sa YouTube, di ba? Na parang kawawa pa siya. Parang siya pa yung biktima in the end of the day. Hindi. Di ba? Ako para sa akin mga kababayan. Para sa akin, ayan, 60 million viewers ayan, shout out. Paring March Marasigan, mega love shoutout. Aminado naman si Mami Peng Pikwa. Siguro harapin na lang Mama Merlinda Estrella.
Aminado naman si Mami Peng Tikwa. Siguro, harapin na lang niya ngayon yan since nangyari na at hindi na mababalik pa kung saan dapat sana. O, yun na nga. No, yun na nga. Kasi ang parang ang nangyayari pa kasi ngayon, kaya natin ginawa ng reaction to, parang ang nangyayari dun sa mga comment section. Okay? Meron akong screenshot dito eh. Nakita ko lang din. Eto. Nakita ko lang. Eto. Ayan, screenshot. Ayan. May screenshot tayo. Babasahin natin to ha. Nakuha ko lang. Sabi, siguro pag-usapan nila ng maayos, Sir Mike, pwede naman siguro. Sabi nung Agnes. Nung Agnes Orpilla. So, sumagot si Mami Peng. Sabi ni Mami Peng, nakalagay na nga po sa caption, pinakiusapan ko siya. Nagpakumbaba po ako, pero 5 million po ang hinihingi niya para i-atras. Wala po akong 5M. So, nag-ano naman tong Agnes, nag-reply. Mami Peng, ano ba yan? Tapos may nag-comment pa. Jane Balneg, no? Jane Balneg ang pangalan. Sabi, gago pala eh. Mami Peng, gago pala eh. Sobrang yabang naman yan, makakarma din siya. Parang tinutukoy nitong Jane Banleng na makakarma raw si Boss Mike. So kaya nating binigyan din ng highlights itong issue na ito. No, alalahanin po natin mga kababayan, ang una pong biktima dito, si Boss Mike Cervera. Siya po yung siniraan on live content. Diba? Kasi bakit po natin nasabi na si Boss Mike ang siniraan? Diba? Kasi siya po yung nagkaso. Hindi naman makakapagkaso si Boss Mike ng cyber libel laban kay Mami Peng kung wala siyang sinabing mali. Tama, mali. Diba? So meron siyang sinabing mali. Kaya po nagkaganon. So wag natin baliktarin ang istorya. Kaya nagkakaroon ng danyos perwisyo's ngayon kasi nga may siniraan kang tao. Diba, mga kababayan? Simpleng arithmetic lang naman eh. Ako, for example, kinasuhan ako sa cyber libel. May probable cause. Tapos, nagpaawa ako sa mga fans ko. For example, nagpaawa ako sa mga fans ko. Do you think ako ang biktima rito? Diba? Hindi ako ang biktima rito. Diba? Ang biktima pa rin dito yung inakusahan ko. Diba? For example, sinabi ko, si Marimar, pokpok yan. Diba? Ako yung una nagsabi. So ngayon kinasuhan ako ni Marimar. Diba? Oy, walang katotohanan yan. Jowa ko lang si Sergio Santibáñez, di ba? Ngayon, pinailan ako ng kaso. Di ba? Sinong may mali in the first place? Ako yung may mali. Di ba? Huwag natin sabihin nagpakumbaba. Kasi kung nagpakumbaba ka, dapat hindi na matutuloy yung kaso. Di ba? Hindi na sana matutuloy yung kaso, mga kababayan. Kaso nga, antas pa rin ng ego ayon kay Boss Take. Di ba? Kasi ayon kay Boss Take, di umano talagang hindi pumayag na mag-public apology. Equivalent of at least $6,000. Kaya niya 'yon. Under presidential decree 1563, pinagbabawal manlimos gaya ng ginagawa niya. Sabi ni Mang gagatas ako. Kaya nga, 'di ba? Eto nga, no? Eto pa isa. Meron kasi rito na sinabihan niya si Boss Takero na nanlilimos daw si Boss Takero. Eto pakinggan natin. Yung umaasa ka ng tulong sa gobyerno para yung sakit mo, mairaos mo, mamalimos din yun. So pareho tayo namamalimos, Takero.
Pareho tayong namamalimos ngayon. Namamalimos ka sa gobyerno para ma-erase mo yung sakit mo. Namamalimos ako sa mga viewers ko. Kung sino mga tao na makatulong sa akin na mabayaran yung 300,000 kasi hindi ako pwedeng makulong kasi may mga anak ako. Pero Yun nga kaiba nun, dapat nga hindi na niya sinabi yun eh. Kasi another na naman yan, di ba? Kung tutusin, ang dami niyang lapses dito, mga kababayan. Kung tutusin, Mami Ping, dapat hindi mo na sinabi yan sa live mo. Oo, yun namamali mo si Boss Take sa gobyerno kung wala ka namang patunay. Kasi another case na naman sa'yo yan ni Takero, di ba? Kailangan mong patunayan yan na namamali mo si Boss Takero. And at the same time, mga kababayan, for example, ako, may sakit ako, hindi po ano yon, hindi po labag sa batas yon or hindi po nakakahiya yun. 'Di ba? Kasi gobyerno yung nilalapitan mo. Yung nilalapitan ko, for example, ako may sakit. Lalapit ako sa government agencies, 'di ba? Para sa sakit ko. So walang mali doon. Ang may mali dito, 'di ba? Ang kaibahan lang nila ni Mami Peng, si Mami Peng kasi hinihingi siya o may nanghihingi para sa kanya. Kagaya ng pinost nila Top 1, 'di ba? Na sa mga viewers niya and mismo sa bibig rin ni Peng na sa bibig niya nang galing to na namamali mo siya sa viewers niya, 'di ba? Yun yung pagkakaiba nila. For example, totoo yung kay Boss Takero, 'di ba? For example lang, totoo yung kay Boss Take na namamali mo siya sa gobyerno, 'di ba? Mas may credibility yung kay mas kanais-nais pakinggan yung kay Boss Takero. Kasi bakit? Sa government siya or sa mga government agency siya lumalapit. Kung totoo man yun, di ba? Mas maayos yun. Kesa nang lilimos ka or nagsusulisit ka doon sa sa mga viewers mo, di ba? Na magkano lang din naman ang sinasahod, di ba? Mas mas may mali yun, di ba? Mas nakakaya yung part na yun. Kasi namamalimos ka on live, di ba? Pinalilimusan ka ng mga ng mga kaibigan mo through social media, 'di ba? Hindi naman kasi mangyayari lahat talaga yan. All in all, sumahin natin lahat. Hindi mangyayari yan kung hindi ka 'di ba? Hindi ka gumawa ng ikasisira mo. 'Di ba? Ika-i-stress mo rin. Ngayon umiiyak ka. 'Di ba? Mike Cervera is a cool dude, sabi ni Ayan, minsan kasi humahaba ang usaping ganyan. Nasa mga viewers, at kanya-kanyang followers nila na pag may narinig sila, ipaparating or sinasabi pa nila sa bawat isa. I mean, kung hindi sana nila pinahaba pa. Para kasing sila mismo pinupush sila sa away instead na pagtakpan nila ang hindi lumala sa kanila pa nagmumula ang hindi na dapat sabihin. Sabi ni Ma'am Merlinda. Yun na nga isa rin yan talaga. Hindi, aminado tayo, 'di ba? Isa rin yan mga fans talaga, yung mga supporter natin, followers natin. Oy, tinira ka, kinontent ka ni ganito, 'di ba? Kinontent ka ni ganyan, 'di ba? Magsusumbong. Hanggang sa syempre ikaw ba't ako content, 'di ba? So maku-curious ka, panonoorin mo, then after that, 'di ba? Ire-rebat mo hanggang sa umaba. Tama nga naman, 'di ba? Nagbura na ng live si Peng sa channel. Sabi ni gagatas ako. Yun nga lang, nai-record kasi. Yun ang mahirap. Ako, sa totoo lang, dapat ang ginawa na lang dyan ni Peng. Nanahimik na lang siya. Kasi tapos na eh. Nakatulan na siya eh. Diba? Convicted na siya eh. Diba? Guilty without reasonable doubt. Diba? With fine of 300,000 pesos. 'Di ba? To Mike Cervera, 'di ba?
Kaya dapat yan talaga. Hindi na yan inano pa. Hindi na siya nagsalita pa. Kasi parang ang lumabas pa, parang may mali pa dito yung judge eh. Di ba narinig nyo naman, parang sinisipa niya yung judge. Paano kung makarating yan? Tulad niya, may nakapag-record. Na viewer ko. Actually, viewer ko yung nag-send sa akin ng video. Boss Pikwa, napanood mo ba yung live ni Peng? Ito, yung video. Sinend sa akin yung video. Diba? Kumalat na. Yun yung mahirap. Diba? Kaya dapat, sabi ko nga, kung tutuusin, naaawa ako sa kanya. Kasi may anak din ako. Diba? May anak din siya. Nakakaawa. Diba? Makukulong ka. Diba? Ilan taon yan, mga kababayan. Diba? Wala ka. Yun naman pala. Kasi dati, naririnig ko, nung nag-aaway sila ni Boss Mike. No? Naririnig ko sa live niya na kesyo may pera daw siya, may milyones daw siya. Di umano, kaya naman niyang, magpiyansa, diba? Ayon sa kanya yun, ha? So, kampante naman ako na wala lang, kakayanin naman, diba? Pero yun nga, nagulat ako nung eto na, wala naman palang pera. Diba? Yun yung mahirap kasi. Yun yung, ako, kagaya ko, diba? Pag sinabi ko, for example, meron akong 5 million pesos. 10 million pesos, kayang-kaya ko yan. Hindi nyo alam, yabang ko lang pala yun, diba? Nagyabang lang ako sa inyo para lang masabing, ay, mapera pala to. Diba? Mapera pala to si Mirador Pikwa, diba? Ang kaso nga, nung hinihingan na siya ng daños perjuicios para iurong ang demanda, settlement. Wala pala siyang 5 million. Yun lang. Yun lang. Diba? Malala. Wala yung gawa. Diba? Yun yung pangit. Diba? Sabi ni Ma'am Merlinda, dapat kung alam mong pagkakagalitan nila, yon, do sinabi nila, wag na lang sa kanila pa nagsimula at paglaki ng alitan nila. Alam ko kasi si Boss Mike, tahimik na yun siya noon nung time na yun. Wala siyang kino-content about kay Pen. Parang alam ko hindi sumagot si Boss Mike Parang nag-start kasi yan sa GC. Sa GC. Tapos may naninira sinisiraan siya sa Makatuwid. Si Boss Mike, sinisiraan siya, diba? So, na-screenshot. Hindi niya alam na may kaibigan si Boss Mike na naando sa GC. Na-screenshot yung sinasabi niya. Yun lang, mali mo, diba? Kaya iwasan po natin yung iisang grupo tayo, iisang layunin tayo, suportahan ang administrasyon, suportahan ang adhikain ni Pangulong Bongbong Marcos para sa Pilipinas. Tayo pa yung magsisiraan, di ba? Kagaya example na lang, yung nangyari kay Boss Mike, na hindi niya akalain, nasisiraan siya. Titirahin siya patalikod sa mga GC, di ba? So, yun yung masaklap. Yun yung masakit na katotohanan. Dapat kasi hindi na inaano yan, di ba mga kababayan? Dapat kung alam mong, basa natin to. From the very beginning, alam ko lahat ang naging away nilang yan, Pikwa. Pero never na nag-comment ako ng hindi maganda. Sabi ni Ma'am Merlinda Estrella. Di ba? In fact, nagalit din ako kay Mami Peng noon. Pero sinarili ko na lang yon at hindi nag-comment ng kung ano-ano pa. Good for you, Ma'am Merlinda, di ba? Kasi meron talagang ganyan, kagaya ni Ma'am Merlinda, na hindi na nakikisaw-saw pa, di ba, Ma'am Merlinda? Tapos, instead, nag-PM ako kay Mami Peng at, pinangaralan ko at sinabihan ko siya in a proper way na hindi siya magagalit. Para bang magulang sa anak. Correct po, di ba? Masyado lang kasing, panatiko si Mami Peng na hindi sana dapat, kahit pa nga loyalista siya,
Ayan, bagay sa kanya yon, 'di ba? Kaya nga, kasi, si Boss Mike, ano yan talagang loyalista yan ever since. Kami pare-parehas kami. Ako, loyalista ako ever since. Simula nung tumakbo si Pangulong Bongbong Marcos, ano pa lang, Senado pa lang. Nung pagpasok niya sa Senado, doon, tumakbo siya senador. Sinusuportahan ko na siya sa Facebook pa. O, kaya, tumakbo siya ng presidente, full support pa rin ako. Diba? Kaya ako, mga kababayan, no, mga loyalista, BBM, ako po, kahit isa sa mga kaibigan ko, kahit isa sa mga kaibigan ko, yan, sila Boss Mike, sila Boss Koy, Boss Takero, Boss Jake Magnus, mga boss tawag ko dyan kasi, mas sila sa akin. Kumbaga, mas senior ko sila tinuturing ko sila as senior sa akin. Kasi mas sila sa lahat ng bagay, 'di ba? Mas popular, mas tawag dito, magaling mga mag-react, magaling magbalita, 'di ba? Magaling rumibat, 'di ba? Magaling mag-entertain, 'di ba? Kaya boss ko sila. So, yung mga yan, tao dyan, boss. At never ever ko sila sinabihan ng hindi magandang salita. Kahit sa mga kahit sa mga kasamahan ko, kahit sa mga, for example, kunwari, may makikita akong mga mga loyalista rin, mga BBM vlogger din, na nakasuporta sa Pangulo, na pinagtatanggol si Pangulo. Never kong kinuwento sa kanila yung experience na kasama ko sila Boss Mike, kasama ko sila Boss Takero, yung ugali nila, yung ugali nito, never ko chinismis or never akong nagsabi ng hindi maganda regarding sa, kasi bawat naman mga kababayan, bawat tao, may kanya-kanyang ugali yan. Conforme na lang kung paano mo sasakyan or kung paano mo siya i-adapt sa sarili mo, kung paano mo siya masasakyan. Kasi may mga ibang tao, 'di ba, na hindi nila masakyan yung ugali ng isang tao, 'di ba? Kasi tingin nila mayabang, kasi tingin nila pangit ang ugali, 'di ba? Ako kasi hindi, flexible ako sa mga ganyan, mga kababayan. Flexible po ako. Kunwari mayabang ka, lahat naman ng tao mayabang mayabang, 'di ba? Hayaan mo lang siya. As long as hindi ka naman naaagrabyado ng kayabangan niya. 'Di ba? Huwag ka lang yung titirahin, 'di ba? Ibang usapan na yung pagtitirahin ka, 'di ba? At yun nga. Ayan, Mintik La Chica. Gandang gabi, Lods. Ayan, shoutout po sa inyo. Okay na. Suportahan ang bawat gusto natin. Pero wag maging panatiko. Wala naman tayong mahihita. Sa huli, tayo pa rin ang tatayo para sa sarili natin. Tama naman, di ba? Merlinda Estrella, gandang gabi sa'yo. Sabi ni Mintik. Pa-like and share po ng ating live. Salamat po sa mga bagong viewers natin. Sa mga bagong natin, followers po natin, mga subscriber natin. Thank you so much po. Ayan, pinklawan ako, pero nakasuporta ako kay BBM. Dahil siya ang nanalo bilang presidente natin. Dapat nating respetuhin yon at tanggapin. Kaya suporta na lang tayo sa kanya. Yes po, tama naman, di ba? BDS lang naman ang panatiko, Lods. Actually, yan ang pangit sa mga DDS. Yung maging panatiko sila. Diba? Tuloy natin to. Namamalimos ngayon. Namamalimos ka para sa ulitin natin. Namamalimos ngayon, di ba? Yung umaasa ka ng tulong sa gobyerno para yung sakit mo, mahiraos mo, namamalimos din yun. So, pareho tayo namamalimos. Pareho tayong namamalimos ngayon. Namamalimos ka sa gobyerno para mairaos mo yung sakit mo. Namamalimos ka sa mga viewers ko. Kung sino mga tao na makatulong sa akin na mabayaran yung 300,000 kasi hindi ako pwedeng makulong kasi may mga anak ako. Meron ako anak. Pareho lang tayo. Pareho
namamalimos ngayon. Namamalimos ka para sa kalusugan mo. Namamalimos ka para sa kalayaan ko. Anong pagkakaiba natin dalawa? Ang pagkakaiba natin dalawa, hindi kita hinahama. Hindi ako nagsasabi na mapahama ka. Ang kaibahan natin dalawa, mas matiyo ako sa'yo. Yun ang kaibahan natin dalawa. Hindi ba pwede pang... Ang kaibahan, actually ang kaibahan nila, mga kababayan, ang kaibahan ni Peng at ni Boss Take. Si Boss Take, karamdaman yun sa kanya. Sakit sa kalusugan. 'Di ba? O, yung kay Mami Peng naman is daños perjuicios ng kagagawan niya or ginawa niyang hindi maganda sa ibang tao. Siya kasi, ang pinagkaibahan din ng kaso nila ni Boss Take, si Boss Take, walang inagrabyado. 'Di ba? Wala siyang inagrabyado. Si Peng, may inagrabyado kasi. Kasi kung wala naman siya inagrabyado, hindi naman siya mako-convict, 'di ba? Actually, ayan, sa totoo lang, nabalitaan ko yan, na natuloy pala yung kaso na yan. Willing ako sana Sabi ko, ay, ganun ba? Kasi merong nagbalita sa akin na loyalista rin. Tol, nakakawa si Mami Peng. Bakit? Sabi ko, pinagdadanyos ng judge. Convicted kasi sa kasong cyber libel. Kailangan ng 300K. Ganun, gumanon ako. Sige, pre, sabi ko. Message kita, sabi ko, kung ano yung may bibigay ko. Nag-usap na kami mag-asawa, mga kababayan. Nag-usap na kami, kinausap ko na si Mrs. Sabi ko, what if mag-donate tayo kay Mami Peg kahit 100K lang? Kumikita naman tayo dito sa YouTube. Sabi ko, nakakaawa rin kasi yung matanda, sabi ko, yung masyonda. Kasi nga, tawag dito, may mga anak kapo. Nung napanood ko tong video, nawalan ako ng gana, mga kababayan. Nawalan ako ng gana. Promise, totoo lang. Oo, kahit 80K, kaya kong mag-donate sana 100, kaya kong mag-donate Oo. Kaya naman bawiin yung next month, di ba? Sasahurin mo rin naman ulit sa YouTube yan. Kaso ang problema, mga kababayan, napanood ko nga tong live niya. Napanood ko tong pinasa sa aking video. Nawala na ako ng gana. Sabi ko, wag na lang. Ganyan pala, meron pa rin pala siyang hanas. Oo. Diba? Meron pa rin pala siyang ganyang ugali. Akala ko, syempre, dapat may problema ka diba? May problema ka. Dapat, supposed to be, magpakumbaba ka. Kasi, may problema ka hindi. Wala Pinano pa rin niya. Diba? Nagsalita pa rin siya ng, diba, against sa ibang tao, diba? Parang ang awkward lang, diba? Natutulong ka sa isang tao na mukhang kawawa. In the end of the day, malalaman mo, siya pa rin pala yung nangangawawa ng ibang tao, diba? Tulad na lang yan kay Boss Take, which is hindi naman na niya kailangan i-announce sa buong mundo na nanonood sa kanya na may sakit si Boss Takero. Diba? Na hindi na kailangan yan. Hindi na kailangan mag-mention pa sa ganyan na may namamalimos ka sa sakit mo, diba? Hindi na kailangan pang gawa ng definition, diba? Yung ni Boss Takero. Kasi sakit yan Hindi natin predicted ang katawan natin, diba? Kung magkakasakit ka. Kaya nga may gamutan di ba? Ganyan na ganyan ang sinabi ko sa kanya. Sabi ni Mama Merlinda, di ba? Too late na kasi sa pagsisisi niya. Kaya nga di ba? Nakakawa, Mama Merlinda, di ba? Pero wala Siya rin ang gumawa ng niya sarili niyang di ba? Sarili niyang ikakapahama, di ba? Sa akin kasi, mga kababayan, walang masamang tinapay sa akin. As long as makakatulong ako. Walang problema Kaso, nagbago talaga isip ko No? Pasensya na Mami Peg. Gusto sana kitang tulungan, kaso nakita ko kasi yung video mo
Oh, kaya nagbago isip ko. Sana kahit papaano makakatulong din sa anak ko, 'di ba? Makapagbigay ako ng Aso nakakawala kasing gana sa totoo lang yung ganitong makakakita ka pa. Naandun ka na sa rurok ng kahihiyan mo. 'Di ba? Kasi eto sa totoo lang pag ikaw kasi convicted ka, kagaya ni Robin Padilla, Jinggoy Estrada, criminal ka na yan. Oo, may record ka na as criminal. Ex-con ka na. Diba? Yun. Which is dapat nga, bilang ex-convict, convicted, diba? Dapat magpakumbaba ka, makikita yung pagbabago sa sarili mo. Hindi yung ikaw pa yung magmamalaki. Diba? Hindi yung ikaw pa yung magsasalita ng hindi maganda. Tulad niyan, yung judge, diba? Nasisi pa. You know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me